Kumusta? Ngayon, may pag-uusapan tayong usang bagay na medyo kakaiba. Isang nag-viral na Facebook post na tungkol sa isang panaginip, pero hindi lang basta-basta panaginip dahil may mabibigat daw itong mensahe tungkol sa politika. So ano nga ba ang nasa likod nito? Tara, himayin natin. Okay, so eto na nga. Dito lahat nagsimula. Isang post sa Facebook galing kay Narciso Olalo at pansinin niyo yung petsa ha, February 25, 2026. Medyo interesting no? Itong post na to ang pinagmulan ng napakaraming usapan online at ngayon alamin natin kung bakit. At dito talaga umiikot yung buong diskusyon natin. Kasi isipin mo, di ba, isang napaka-personal na bagay, isang panaginip, biglang naging public. At hindi lang yun, naging political pa. Ano kayang epekto nito? Yan ang tanong. Okay, simulan natin sa pinakaunang bahagi. Susundan natin yung kwento ng panaginip, step by step, para mas makuha natin yung buong mensahe. From the get-go, klaro na agad kung paano i-frame yung kwento. Hindi lang daw ito isang simpleng panaginip, kundi isang mensahe ng Diyos. So yung paggamit pa lang ng mga salitang yan, nagbibigay na agad ng bigat at authority sa buong post. Kinukuha niya agad yung atensyon mo sa ibang paraan. Ngayon, pasok tayo sa unang eksena mismo ng panaginip. Dito, sinetap agad yung isang payapa at, very religious na atmosphere na importante para maintindihan natin yung mga susunod na mangyayari. Simple lang yung imahe, di ba? Yung nagkukwento, kasama raw niyang naglalakad si Jesus. Agad-agad, may pakihamdam ka na ng kabanalan, ng kapayapaan, bago pa man pumasok yung mga mas matitinding revelasyon. At eto na, ipinakilala yung isang napaka-importanting simbolo, isang malaking puno ng bayabas. Tapos yung description na yung mga bunga ay hinog na. Parang may pahiwatig, di ba, na may isang bagay na handa ng mangyari o kailangan ng gawin. Tandaan natin yung detalye na yan, ha? Ito na, dito na nangyari yung biglang pagbabago. Yung panaginip na nagsimulang napaka-religyoso, biglang lumiko papunta sa isang napaka-direktang political statement. Bago sabihin kung sino, may kaunting suspense muna. Sino kaya itong pamilyar na taong ito na biglang sumulpot sa likod ng simbolikong puno ng bayabas? Dito na unti-unting nagiging malinaw yung politikal na anggulo ng panaginip. Ayan na! Walang paligoy-ligoy. Ito yung pinakabomba ng buong panaginip. Isang napakatinding akusasyon, direktang iniugnay ang isang kilalang politiko sa isang malaking issue. Dito, 180-degree turn talaga ang tono ng buong kwento. Mula sa revelasyong yon, yung panaginip, bigla naging magulo. Naging esena ng panganib at kaguluhan. Yung payapang simula, nako, wala na. As in, sobrang biglaan ang pagbabago. Yung kaninang tahimik na paglalakad, napalitan ng takot, ng violence. Parang salamin ito ng bigat ng akusasyong binitiwan kanina. Sunod-sunod at chaotic yung mga pangyayari, no? Una, may mga lalaking may apoy na pumaligid sa puno. Tapos, may putok ng baril na hindi alam kung saan galing. At dahil doon, nagpanik at nagtakbuhan yung mga lalaki. Ang daming tanong na iniiwan ng esenang to. So papunta na tayo sa dulo, sa climax ng panaginip. Dito na raw ibinigay yung final verdict, yung panghuling mensahe mula sa banal na presensya sa panaginip. Ito raw yung direktang sinabi ni Jesus sa panaginip. Grabe yung hatol, di ba? Dalawa yung level ng pananagutan. Una, dito sa lupa, sa ilalim ng batas ng tao, at pangalawa, sa kabilang buhay, sa harap mismo ng Diyos. Dito na natin makikita yung tulay mula sa panaginip papunta sa totoong buhay. Hindi lang ito basta ikinuwento. After niyang magising, naglabas agad siya ng warning sa mga nagbabasa tungkol sa isang bagay na di umano'y mangyayari. At hindi lang warning yan. Ang dulo ng post ay isang call to action. May imbitasyon sa isang Zoom meeting, so yung layunin malinaw. Gusto niyang gawing isang organisadong usapan at baka nga isang kilusan pa itong mensahe na nakuha niya. At yon, dyan tayo iniiwan ng buong kwentong ito sa isang napakalaking tanong. Sa panahon natin ngayon na ang bilis kumalat ng impormasyon na parang wildfire, paano ba natin dapat tingnan yung mga ganitong bagay? Itong pinaghalong pananampalataya, politika at personal na experience tulad ng panaginip, isang bagay na siguradong dapat nating pag-isipan.